Sino ang pinakahuli mo ba? Si Badang. Badang? Naglaban ba kayo ni Badang? Naglaban kami ni Badang, ahon. Puta, anong taon yun? Anong taon yun? Ang tagal na, parang ahon, ano ata yun? Parang Tinalo ko ni Badang, no? Nakakahiya ka naman. Parang bilang isang battle rapper, parang nakakahiya matalo ni Badang. Hindi, pero kasi, matalo ka ng isang Badang, yun ang alamat. Hindi, sinasabi mo lang yan. Pero para sa akin, nakakahiya ka. Matalo ka ni Badang doon. Matatanggap ko pang talunin ako ni Shernan eh. No? Pero yung Badang... Dito, tangin na Badang, Nag-choke yata ako nun. Kasalanan mo yun. Si Badang kasi ang definition ng ano eh. Tapos matatalo ka. I love you, Badang. Eto na tayo, tol. Bakit nagalit ka? Nung may handa ka palang mga tanong, hindi ko alam yan. Meron yan. Hindi, actually nag-post. Yan yung mga nagpe-prepare talaga, no? Hindi, nag-post ako sa page ko ng mga tanong. Ganun. May gusto ka bang itanong kay Rapido? Yung iba galing sa kanila. Okay. Pag ano siya. Mga haters na naman yan, patay tayo. Pero sige, sagutin natin yan. Kailangan natin yun eh. Oo, kailangan. Anyway, bakit ka nagalit nung dinama yung religion sa battle? Pero, ikaw naman ang unang gumawa na gamitin yun kay Azer. Tama? Kaharap ko na ngayon yung taong dahilan kung bakit. Ako ba yun? Hindi, gato yan. Hindi naman talaga ako nauna sa religion. Hindi, di ba yung kay Azer parang meron... Hindi, yung kay Azer, nadadamay na yun. Sino una dumamay? Siya. Di ba 2 beses kami nag-battle? Okay. So yung unang battle namin sa Cebu, never akong nag-open about sa religion. Sabi ko tutuloy ko pa ba to? Hindi, di bali na. Tapos iniba ko na. Kasi lahat ng angle niya about sa religion. Yung unang laban nyo? Oo, hindi ko alam yun. Unang battle namin sa Cebu. Okay. Doon talagang gandang-ganda ako sa performance ko. Draw kami noon. First time nagkaroon ng draw sa flip top. Ay, oo. Yung laban ni M-Side tsaka ni Krega. Yung may dala kang stick noon. Oo. Tanda ko na. Nabanggit niya pala yung Tapos, so parang, sabi ko, ano ba to? Dadamay ko ba talaga to? Ngayon, nung round 2 namin ni Azer, which is yung nasa Isabuhay kami noon, parang, magre-rebat na ako dito about sa religion. Doon na pumasok yung religion. Yun nga yung sa Pampanga. Swerte pala, ba't binibenta? Oo. So, niready mo na siya? Ready na yun. Preparado na, nakalatag na yun. Nung nangyari yun, tol, ang ganda kasi nun yung parang na-defend mo rin yung religion mo yung laban yun ni Azer. Oo. Dun sa mga kaanib mo ba, may anong nasabi siya tungkol dun sa ginawa mo sa laban na yun? May feedback ba? Actually, mas maraming natuwa nung ginawa mo yun kay Azer. Tapos? Kasi that time, kahit nga yung hindi ka religion ko, nagulat ako, pumapalakpak sila eh. Kasi, alam mo, para lang di malaman ng ibang tao, bago ako bumatel, nung gabing yun, nanalangin muna ako. Ama, kayo na po bahala, basta sasabihin ko to. So, baka pagbaba ako ng stage, bugbugin na ako. Pero nung habang ini-spit ko yun, tahimik yung tao. Then maya biglang may pumalakpak. Woo! Palakpakan. Doon ako na ginanahan. Tuloy ko na. So, para sa akin naman, maging maganda yung resulta. Ayun. Kung maganda ang resulta nun, yung maganda feedback nun, after nung laban nyo naman ni Ismag, anong naging feedback sa'yo ng mga kaanib mo? Yun, meron din akong maling desisyon doon. Kumbaga, round 3, round 1, round 2, akin yun eh. Akin yun. Para sa'yo? Oo, yung round 1 ko nakita mo, panood mo yun. Yung kaya... Talaga nag-double time ako, tapos lahat ng style niya lahat ng angulo. Round 2, bumabanat pa rin ako. Round 3, yun ang mali kong desisyon, nag-religion topic pa rin ako. Nagmukha siyang rebatol. Oo, Tsaka sino huling bumanat siya? Hindi, ito yan. Ito si Smaglas. Bago pa kami bumatel, kinausap ako. Okay, tangina Ismag may i-reveal ngayon. Kailangan mo ba sabihin to? Pwede naman. Choice mo. Chosen nga, di ba? Hindi, bagamat internal to, pero tapos na eh. Ano naman? Ano naman. Parang pwedeng hindi to, Huwag mong hindi, sige, okay lang. Hindi. Kinausap niya ako na normal lang naman siguro sa MC yun na wala akong idea nun. Okay. Rap, ikaw muna mauna. Pwede naman yun eh.
Oo nga, pwede nga. Pwede naman sa atin Sige, yun. sige, tol, okay lang. O yun, una ako. Tapos, yung pala meron siyang nakaanda sa ending. Kala ko naman may sinabi siya na walang damayan. Hindi, baka sabihin, sinisira ko si Hindi. Smuggler. Rapido, talo ka na, tumahimik ka na. Para may mga ganun pa eh, no? Hindi ko naman siya nakikita ng ganun, tol. Parang akala ko meron kang revelasyon. Yung usapang una ka na, nasa iyo kung oo ka o hindi. Oo. Umuo ka. Hindi Umuo siya hindi ako. siya daya, tol. Hindi siya parang negative para Hindi sa siya akin. negative. Oo, ayun. May Yun. may gusto kang sabihin sa akin eh. Ako ba yung dahilan kung bakit ganun? Ayon, hindi. Kasi that time, ang ginagamit kong about sa religion ko, yung Facebook ko, Oh. na ako aware din naman ako magagamit sa battle. Nakikita ko yun eh. Oo. Yun. Kaya, nagkaroon nga ng topic angulo doon. So, doon bagamat doon nagsimula, pero na-trigger ako dito na kay Acer. Sino ba nauna? Nauna ka. Nauna ba laban natin bago Oo. yung rematch yun ni Bago- Acer? oo. Tsaka yung unang battle namin ni Acer. Oo. Ang ginawa ko kasi nun, yung pang... Pero that time, tuwang-tuwa ako kasi kumbaga prime natin yun eh. Kumbaga pinagtatapat tayo ni Enigma, Shernan, Sinyo, Rapido, Smaglas. Tuwang-tuwa ako doon. yung ginamit ko nun parang pang-katoliko pa rin eh. Para sa'yo. Oo, ang ganda nun. Actually, mali pa nga. Tinamaan nga ako doon eh. Nasaktan ba kita? Oo. Sabi ko, wala akong handa doon ah. Kasi ang angulo ko lang, di ba, puro ano lang. Hindi. Tsaka, naalala ko, sinabi mo nun. Hindi dapat, tinatapik yan. Sinabi mo sa akin. Oo. So, para sa lahat ng nakakanood nito, ayan na. Nauna ko nang sinabi yan. Bago Kanina? pa kayo. Di ba yung mga ganun, di dapat nadama yung religion. Ngayon, sila na nagsasabi sa akin nun. Not knowing na hindi naman ako yung nauna. Parang gano'n. Kung nasaktan ka na dun sa akin, yung kay... Ano pa yung kay Smag? Anong naging epekto sa'yo nun? Nasaktan ako nun, alam mo kung bakit? Ang ganda ng rebat ko dun. Hindi mo nagawa kasi last... ano sana rebat mo nun? Ito na, pagkakataon na mag-rebat. Ano sana rebat mo nun? Hindi. Kasi yung... Ano bang linya yung kay Smaglas? Yung Ginagamit ka nga ba ng Diyos? ikaw ang gumagamit sa kanya? Ang ganda ng rebat ko doon pero hindi para sa kanya. Para sa... Sasagutin ko yung tanong niya. Reality check. Ang gumagamit sa Diyos, yung ginagamit mo yung simbahan para tumanggap ng pera, sariling pakinabang. Yung serbisyo ng simbahan may bayad. O sino ang gumagamit sa Diyos? Yung mga tagapagturo na tumatanggap ng halaga ng tithe. Oo, para sa serbisyo ng simbahan. Yun ang gumagamit sa Diyos. Ibang relihiyon. Ngayon, ako, mo. Okay. religion na atake ko nun. Oo. So, ako naman, ginagamit kang haba ng Diyos. Oo, ginagamit ko ang Diyos sa paraang salita niya yung pinapalaganap ko. Pero ang gumagamit sa Diyos, alam mo kung sino? Yung mga pare nagpapabayad ng serbisyo. Mga ganun. Bakit tol? Sa relihiyon nyo, hindi kayo tumatanggap ng pera? Wala kaming ganun, Brad. Kasal, gamitin mo kapilya, libre. Wala kang pagbinyag. Wala kaming binyag, Lahat ng serbisyo ng kapilya, wala kang dapat bayaran. Susuportahan ka pa. Hindi, tulad nung halimbawa, yung sharing ng kunyari. Ay, hindi. Wala kayong ganun kahit yung mag-share? Hindi, sa oras ang pagsamba yun. Hindi bayad yun. Yung parang kunyari, parang yung tithe mo, kunyari, sa yun, salamat. oo. Baka ang tinutukoy mo tol na tumatanggap, yung nagbibigay ng lagay. Hindi. Yung serbisyo. Paano ba? Kasal. May bayad. Kasal. Di ba? Meron. Sa Katoliko meron. Di ba? May bayad ang kasal. Patay, may kasal. May bayad. May bayad. Binyag, may bayad. Na dapat hindi. Para sa'yo. Wala dapat bayad yun. Bakit mo babayaran yun? Sabagay. So doon pumapasok yung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya. Pag may involved na pera. Kumbaga tumatanggap ng halaga na hindi naman dapat. Pero sa lahat naman ng relihiyon, actually may tithe na tinatawag, di ba? Kunyari, ito yung income mo sa isang buwan. Pag pumasok ka, nagsamba ka. Di ba merong mga tithe, mag-share ka? Di ba siya pasok doon na as tumatanggap din ng pera? Hindi, kasi lahat magkaiba yung serbisyo Kasi yung serbisyo, tulad nga ng mga kasal, ganito ganyan, gagamitin mo yung simbahan. Kumbaga may pakinabang kang kukunin doon sa simbahan. Pero yung share kasi, which is ginagawa naman lahat ng religion yun, yung pag-aabuloy. Tithe. Tithing nga. Oo.
abuloy mo yun kasi mayroon kayong aral na sinusunod na sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso na hindi napipilitan. So, yun yung sinusunod namin. Hindi bayad yun. Magkaiba yung word na bayad sa abuloy. Kumbaga, abuloy, kusang loob. Oo. Nasanay kasi akong ang abuloy sa patay. Hindi, yun ang mali ng term ng mga... Ano bang tamang term sa abuloy? Sa patay? Siguro abuloy din. Pero yung abuloy kasi... yung word na abuloy, ano ba yung pinaka... Kasi ang abuloy... Handog. Nahalaga. So, same thought siya ng abuloy at handog. Oo. Kasi ako, nakasanayan ko ang abuloy. Parang ang pangit pakinggan sa akin pag, abuloy ko na. Parang namatayan ako. Parang ganon. Pero sa term namin, sa ILC, normal yung abuluyan. Kahit sa Catholic, ganun din, abuloy. Hindi ko alam yun. Hindi kasi ako palasimba. Hindi ako palasimba. So yun. Ayun. Napanood mo yung kay Elvis. Nakita ko nag-comment ka dun sa isang ayun, na gusto kong malaman anong dahilan. Pero yung comment ko naman, hindi naman patungkol. Oo. Hindi, may gusto kang itama eh. Oo, may gusto kang itama. Ano yun? Alam ko gusto mo nang sabihin din niya at baka may maraming makinig at makatulong ka rin. Kasi born again siya eh. So kumbaga, ako, inaaral ko rin yung born again. So kumbaga, bago pa ako mag-comment doon, alam ko na yung aral nila. So parang identify ko yung mga bagay na hindi pa nila nasusunod. Na kailangan gawin mo to. Para mo sabing ganito ka. So hindi ko sinasabing mali siya. Tama siya. Pero lagi mong tatandaan kapag kulang, nananatiling mali. Sa part na anong kulang? Specifically, kasi ang turo ng born again, tanggapin mo si Lord Jesus Christ as your personal Savior. Kung papakinggan mo, tama, di ba? Papasukin mo talaga si Kristo sa puso mo. Pero hanggang doon lang ba natatapos doon? Sa paanong paraan mo masasabing tinanggap mo ang Panginoong Kristo? Kung ikaw lang nagsabi, self-proclaim lang. Ang batayan ng Bible, divine authority. Kumbaga, Diyos ang pumipili ng Kanya. Meron siyang sinusunod na proseso para mo masabing nandun ka. Hindi tao. Kasi kung tao lang magsasabi, lalabas, hindi self-proclaim lang. Tinanggap ko na si Jesus Christ, nagbago na ako. Pero yung pagbabago na sinasabi mo, hindi pamantayan yun ng Diyos. Kulang. Anong ba yun? Ano ba yung pamantayan? Sa sanlibutan, sa ordinaryong tao, pag sinabi nagbago ka na, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nagiinom, hindi ka nang bababae. Yun yung typical na pagbabagong buhay. Pero yung pag sinabing pagbabagong buhay na ganap, sinusunod mo yung utos ng Diyos lahat nang hindi masakit sa puso mo, nang hindi ka kumukontra, parang gano'n. Susunod ka talaga. So sa kanila kasi, tinanggap nila, pero may kulang eh. Anong kulang? Kulang eh. Let's just be specific sa isang topic. Ang kalooban ng Diyos, nag-religion tayo walang problema. Ang kalooban ng Diyos sa tao, matipon tayong lahat sa Panginoong Jesucristo. Pag sinabing matipon, Brad, kalat-kalat ba yun? Bahagi ba yun? O nakatumpok? Isang tumpok. Tama ka doon. Exactly. So, ang kalooban ng Diyos, matipon tayong lahat sa Panginoong Jesucristo. Okay. Ang susunod na tanong, sa paanong paraan tayo masasakop ng Panginoong Jesucristo? Paanong paraan tayo matitipon? Ayon sa Biblia, si Kristo ulo at ang katawan iglesia. Gumawa ng isang taong bago na kung saan siya ang ulo, si Kristo ang iglesia katawan. So sa paanong paraan matitipon, pumasok ka dun sa katawan, which is iglesia. Okay. Which is iglesia. Ngayon, sa pangalan pa lang, pwede mo bang alisin ang pangalan ni Kristo sa iglesia? Kasi ang Biblia magkakawangis eh. Hindi pwedeng magkaroon ng kontrahan o salungatan. Ang sabi sa Biblia, walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sukat na ikaligtas ng tao kundi ang Panginoong Kristo. So, pag inalis mo sa iglesia ang pangalan ni Kristo, kay Kristo pa ba yun? Hindi na, dahil walang Kristo. Yes. Okay. So, sa pangalan pa lang. Maghanap ka ng religion, number 1, unahin mo pangalan eh. Pamantayan mo pangalan. O ba't wala pangalan ni Kristo? Yun lang ang pangalan na tanging binigay ng Diyos. So, sa ganung paraan, matitipon tayo sa isang katawan. Doon mo masasabi na
Bagamat marami kami sa Iglesia ni Cristo, pero nasa loob lang kami ng isang katawan. Isa lang ang pamamahala namin na sinusunod. Which is hindi ko nakita yun sa born again, kaya ako umalis. Ang born again kasi watak-watak yan. Marami silang hindi ko alam kung sekta o hindi sila nagkakaisa. Paano mo masusunod yung utos ng Diyos na pagkakaisa kung in the first place, watak-watak kayo? Sa bagay, marami kasing born again, iba-ibang kunyari. Exactly. Ibang international, ganito. Ang daming pangalan. Yeah, Jesus is love, mga ganon. Ayun yung tinutukoy mong watak-watak. Oo, babahagi. So, dun papasok yung tama naman. Hindi mo nasunod yung utos na matipon. Okay, matipon. Matipon. Pag sinabing matipon, hindi naman kalat-kalat eh. At saka, sa panahon ng Panginoong Kristo, isa lang iglesia niyang tinatag eh. Tatayo ko ang aking iglesia. So, yun ang pangalan. So, sinasabi nila, sinunod nyo lang yung pangalan sa Bible, kaya sinabi nyo kayo na. Ginaya nyo lang. Hindi ginaya, sinunod. Doon pumapasok yun, tol. Yung nangyari sa born again, tama naman. Tama naman Kaso, tanggapin mo Tama naman talaga yun hanggat may hindi nagagawa, mali pa rin. Which is yung pagtitipon unang-una. Tama ka dyan. Dahil hiwa-hiwalay na siya. Ang linaw nun. Kumbaga, kapag ang rule sa Biblia, kapag meron kang isang utos na hindi nasunod, bali na lahat So, sa pamantayan, pag maghahanap ka ng religion, kailangan pangalan, doktrina. Kung tama ba yung doktrina, nakasalig ba sa Biblia? Pangatlo, yung karapatan na nagtuturo. Kasi, hindi naman, yun ang isa pa sa born again na nakikita ko. Karamihan sa kanila, sila, pakalanan ko na sila Kim Atienza, sila Berwin Mailey. Yung mga galing sa ganto ganyan, tapos nung nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng pagsubok, bilang eto na ako, nagtuturo na. Oo. Which is hindi ang pagtuturo kasi karapatan na binibigay yan Kumbaga, hindi pwede lahat magturo. Merong proseso. Ang binigyan ng karapatan sa panahon na nila Apostol Santiago, which is siya yung namahala sa Iglesia ni Cristo mga ministro. Ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, hindi ako naniniwala dun sa galing ng bilangguan, paglabas, nagturo na. Mga ganun. Bakit, tol? Hindi ba pwedeng makaranas muna ng pagkakamali bago mahanap yung tama? Hindi ba pwede? Pwede. Pero yung in a sense na magturo ka sa sariling opinion mo lang at bibigyan mo lang ng ibang pakulugan yung Biblia. Doon po papasok sa pagkakamali. In the first place, ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay inilihim sa hiwaga. Ano ibig sabihin nun? Brad, ang lalim nun. Inilihim na, mahiwaga pa. Hindi sa lahat binigay yung pagkaunawa ng Biblia. So, mayroong taong pinili para makaunawa nun. Sino yun? Depende sa panahon. Ayun, sige, pasok na tayo dito sa Ka Felix Manalo. Siya ang sinasampalataya naming sugo sa panahon sa huling araw. Kumbaga, kasi hindi lang namin, kung bakit marami iglesia ni Cristo, hindi naman kami, siyempre yung mga tanong nyo, natanong din namin yan, ba't si Felix Manalo? Di ba? Pero inaral namin ng malalim yun Kumbaga, hinuhulaan siya. Kapag sinabing hula, bagay na pinagpauna. Nandun siya sa Bible Yung kung kailan siya lilitaw, kailan nilitaw iglesia, saan lugar, pagtatagumpay ba, mula sa isang tao, magiging bayan, natupad lahat yun. At nakasulat si Ka Felix? Ganito ang sinasabi nila, ba't walang pangalan ng Felix Manalo sa Bible? Common sense lang tol Kung may Felix Manalo sa Bible, di baka lahat ng tao pangalan Felix Manalo. Hindi na Jesus. Oo, hindi sa pangalan numuhula ang Biblia. Sa gawain. Okay. Kumbaga, ito ang gagawin mo. Lilitaw ka gantong panahon. Sa amin, just to make it short, ang sabi sa Biblia, lalabas ang ibang mga tupa sa panahon ng mga huling araw, World War I. Unang pandaigdigang digmaan. So, naganap yun July 27, 1914. And then, July 27, 1914, eksaktong araw, inirehistro ng Ka Felix Manalo Iglesia ni Cristo sa munisipyo.
1914. Bakit? 14. Ang Yun nga yun ang malaking tanong doon. Sa hula sa Biblia, nagtugma doon sa, hindi mo pwedeng sabing ipinilit. Talagang nangyari. Sinabi ng Diyos mangyayari. At saan magmumula? Sa pulupulong dagat. Sa Far East. Okay. Pulupulong dagat, 7,100 plus na island. So, tumutukoy sa Pilipinas. Kailan? World War I. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga bansang nakapaligid sa Far East kasi lahat ng nakapaligid sa atin hindi naman Christianism Christianismo Hinduism, Buddhism, No. di ba? Mayroon pa yung kalalapo-lapo, yung sumasamba sa anito. Iyon. Di ba? Kumbaga, kailangan pala tayong masakop ng Christianismo kasi dito mangyayari yung hula ng Diyos. So, tanging Pilipinas lang sa Far East ang may Christianity. That time. Isa Spanish. Di ba? Hindi, sinakop nila tayo. Okay. So, kaya na-adapt natin yun. So, kailangan pang masakop yun bago mangyari yung sa iglesia. salita na. Hintuturo about sa Panginoong Jesucristo sa Far East. Pilipinas lang. Bagamat dinala ng Espanya. So, doon lang ang ng talata. Pero yung history kung bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, nasa Bible din yan, sa asawa. Sa anong relihiyon yun? Hindi, ikaw, sa tingin mo, saan natupad yun? Wala, lahat may asawa eh. Yung salita. Ang pare. Oo, sakat. Bakit? Hindi, sa born again, meron may asawa. O, yun nga eh. Pero, 15, 20. pagkatapos nun, ang aral na lalabas, aral na magbabawal kumain ng karne at pag-aasawa. Gagayahin ng damit ng Panginoong Jesucristo na puti. Yun naman. Sa pari yun. Tapos tumutukoy talaga sa Roman Catholic. Sa Kristiyano. Ngayon, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ibang mga tupa, yun na yun. Sa talata sa hula ni Isaias, doon na lumabas yung Iglesia ni Cristo. So, kung sinasabi mong, yun nga, si Kapelix, parang meron kang sinasabi kanina, yung parang sagrado, na lihim na sagrado pa. Idilihim sa hiwaga. Yun, Oo. idilihim sa hiwaga. Oo. Nalaman ni Nalaman niya yun. Brad, Ito sa Romana yun. pag pumasok sa loob ng iglesia, pag inaral mo yung doktrina, mamamangha ka eh. Okay. Kung paano niya naunawaan to. Kahit yung, alam mo ba na 2,000 ang isang iwinawangis. Okay. Pag sinabi, Okay, gets yun. Iisa tayo, hindi iisang tao. yes! Iisa ng gusto. Halimbawa, sinabi mo kanina, si M-Site at Shernan, bagamat dalawa kayo, Ito Dos yung por dos. dapat gagawin ko. pero iisa kayo. Oo. Si Shernan at si M-Site ay iisa. Ibig sabihin mo ron, isa lang kayo. Ibig sabihin, iisa kayo sa layuning manalo. Hindi, ito context to kasi sinabi ko sa kanya off-cam. Oo, kanina. Oo, di ba? Meron akong linya kay Sixth Threat na 2x2 champion ako, nagawa ko yun mag-isa. Set up ko yun sana para sa next battle, pag ginawang angulo yun, ang ire-rebut ko doon, kaya ako nasabi yun dahil si Shernan at M-Site ay iisa lang. Oo, Hindi, yun. wala, hindi nyo alam to. Hindi ko nalabas to sa iba. Hindi nalabas yan, di ba? Hindi, Oo. sinabi ko lang off-cam yun kay Rapido. Tapos yun, para lang alam nyo yung context na, ayun nga, Kaya nag-sink in sa akin, uy, iisa. Oo, yun. Parang minali nila yung tamang unawa. So, okay. akala nila ang Diyos at ang Kristo iisa, which is ang daming sasalungat na aral. Sabi ni Kristo, Ama, makilala ka nila na iisang Diyos. Paano salungatan yun? Di ba si Kristo ay prophet? Yung parang guro. Brad, siya eh, anak siya ng Diyos eh. Okay. Ang Panginoong Kristo, anak ng Diyos. Tagapamagitan ng Diyos sa tao. Bugtong na anak ng Diyos, tagapagligtas ng iglesia. Efesos 5:23, basahin mo yan. Yun ang katangian niya, ginawang Panginoon ng Diyos. Okay. Doon nagkakaroon ng misconception ng mga ibang religion at ibang tao. Akala nila, kaya Panginoon si Kristo kasi likas siyang Diyos. May lahi siyang, may dugo siyang Diyos. As in, hindi nga term na dugo eh. Kasi ang Diyos walang dugo eh. Ganito yan eh. Yung Panginoon, Brad, karapatang binigay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo gawin yung Panginoon yan. Ngayon, bakit kailangan sambahin si Kristo kahit hindi siya Diyos? Sa ikaluluwalhati ng Ama.
Ibig sabihin, pag sinamba mo si Kristo, ang naluluwalhati yung Ama. Oo, kasi yung utos niya ay Sinunod mo. Okay. Yun ang nagkaroon ng misconception yung ibang religion. O, sambahin mo si Kristo kasi Diyos siya. Hindi. Sinasamba namin yan kasi utos ng Ama. At siya ang Panginoon. Wala bang dugo ang Panginoon? Ang Diyos, espiritu, brad. Walang dugo, walang buto. Si Jesus, tao. Yun ang katunayan na siya ay tao kasi may May dugo, dugo siya. pinako siya. May buto siya. Oo. May laman. Paano mo So, sasabihin Diyos, nagkatawang tao ngayon, sasabihin nila. Ibang aral na yan, pero yung nagkatawang tao, iniba rin nila yung pakahulugan. Tulad ng, Kasi meron talata sa Biblia na nagkatawang tao ang berbo. ano yung verbo? Sabi nila, si Kristo yun. Ibang term ng Jesus. Hindi. Verbo. Yung berbo, ang tinutukoy sa berbo ang Panginoong Kristo. Okay. Pero hindi ang nagkatawang tao si Kristo. Gets mo? Okay. Ang ibig sabihin ng berbo, Brad, yung banaag na kaisipan na nagmumula sa Diyos. Ganito yan eh. Bago palalangin ng daigdig, nasa isip na ng Diyos si Kristo. Bago palalangin ng sanlibutan, ang bugtong na anak. Baga, ngayon, that time ba na sinabi ng Diyos na nasa isip niya na, existido na ba ng Kristo? Hindi ko alam. Hindi pa. Hindi pa, okay. Plano pa lang. Berbo pa lang. Ngayon, natupad yun nung pinanganak ang Panginoong Kristo. Doon nagkatawang tao yung sinabi ng Diyos. Kumbaga, ang nagkatawang tao yung sinalita. Parang ganito. Siguro pagdating ng 2028, bibili ako ng kotse. Okay. Nung time na sinabi ko yon, may kotse na ba ako? Wala pa. Plano ko pa lang. So nagkaroon ng kotse noong 2028, doon natupad. Ibig sabihin, doon nag-exist na. Okay. So, nagkatawang tao in a sense na yung sinalita ang nag-exist sa tao, ang Panginoong Kristo. Iniba rin nila yung unawa doon. Sa ibang relihiyon. Oo. So, yun. Sino yun? Hindi. Iba ata, no? Ayun. Hindi. Iba yun. Ayun, siyempre, nandito kami sa rooftop. May Rooftop naririnig lang kaming iba. Pero, ayun nga. Bakit hindi kumakain ng dinuguan? Dugo. Hindi kami nakain ng dinuguan kasi may dugo. Dun mismo? Oo. Ito, Brad, ang dugo, kung tutuusin, lahat ng tao hindi dapat kumain ng dugo eh. Okay. Sa panahon ni Noe, after na boom, hindi pa lang, actually, nung Eva at Adam pala, nagbabawal na ng pagkain ng Diyos eh. Okay. Ibinawal ng Diyos. Saan siya nakalagay? Saan nakasulat? Sa Genesis. Okay. Hindi. Nung panahon ni Noe, after nung bahang gunaw, so may bago silang lupain. Yan, kainin nyo lahat. Lahat ng nakikita nyong gumagalaw, kainin nyo, laman. Ngunit, ang laman na siya niyang dugo ay huwag nyong kakanin. Ano ibig sabihin nun? Yung dugo mismo, huwag mong kakainin. Pero kung yung halimbawa, yung karne, syempre may dugo yun. Ano ba utos? Huwag kakain ng dugo. Dugo lang yung huwag mo kainin. Kung yung karne may kasamang dugo, Hugasan mo. kainin mo. Wala kang nalabag na aral. Pero may dugo siya. Pero ang utos yung mismong dugo. Paano ba to? Kung bawal kumain ng dugo, dapat kahit saang part na may dugo, hindi mo siya pwedeng kainin. Hindi, ganito yan eh. Bawa yung karne. Hindi mo may dugo yan, syempre. Matik, meron. Pero pag niluto mo, meron pa rin. Oo. Kumbaga, kinain mo pero hindi mo sinadyang kainin mismo yung dugo. Hindi kasalanan yun. Okay. Pero pag sinadya mo kainin yung mismong dugo, doon ka na nagkakasala kasi ang utos, huwag kang kakain ng dugo. Hilaw na dugo. Regardless kung luto o hilaw. Ngayon, kasi ang dugo ay buhay. Hindi siya consider as pagkain. Kasi diba nga, ang Panginoong Kristo tinubos ng kanyang dugo ang iglesia. So ang dugo, buhay. Hindi mo siya pwedeng ipasok dun sa... At nadagdagan pa. Huwag kang kakain ng pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan at pagkaing binigti. Ano yung binigti? Hayop na binigti. Yung hindi lumabas yung dugo. Yung mga double din. Di pa syempre pag chinap mo yun, may dugo pa rin yun. Huwag mo na siyang kainin kasi binigti siya. Hindi lumabas yung dugo. Malalim na nga yung ganyang usapin. Pero yun, malinaw yun. Pag sinabing binigti, hindi lumabas yung dugo. Huwag mo kakainin yun. Kailangan, ang utos nga sa pag kayo nagkatay ng hayop,
patuluin nyo ang dugo sa lupa, ilibing nyo. Hindi sinabing magsahod ka ng kaldero at iluto mo. Yun nga papasok. Kahit nga yung proseso ng pagkatay, tinuro sa Biblia para wag magkasala tao at wag kumain ng dugo eh. Paano ang proseso? Iyon, papatuloyin mo yung dugo sa lupa, ililibing mo. Na hindi na ginagawa yun. Hindi na ginagawa ngayon yun kasi... Pero parang Hindi na. ibig sabihin kasi nun, basta wag mo kakain ngayon, itapon mo. Yung ibang translation o itapon mo. Basta wag mong kakain. Wag mo na pakinabangan. Oo, ganun. Meron ba kayong parang mga hayop na hindi kinakain? Kasi sa Muslim is baboy. Oo. Sa Wala, inyo? lahat kinakain. Paningin ng Diyos, sagrado ang dugo, buhay. Kung ganun, ba't kaya nakasanayan ng Katoliko? Hindi nila sinunod yung aral, technically. Milyon nang hindi sumunod. Iyon, kaya nga may tinasabi sa Biblia na bula ang propeta eh. Kasi meron talaga mag-e-exist ng maling turo. At yun pinatutunayan na hindi lahat ng religion tama. Ay, kasi may magtuturo ng salungat eh, kaiba yun ng Biblia eh. Ito yung parang Old Testament yun. Oo, kay Moises. Bawal wag sumamba sa tinanggal Una, ba yun? ibigin mo ang Diyos. Ganyan. Yung pangalawa, hindi ako nagkakamali, huwag kang sasamba sa mga rebulto. Tinanggal ba yun? Diyos-Diyosan. Tinanggal ba yun? Wala na yun sa Hindi ko alam, di kasi ako nagsisimba eh. Diyan sa amin sa simbahan, may 10 utos sa laki-laki. Pero wala yung part na yun. Tinanggal ng Katoliko o nagtanggal din kayo? Tinanggal nila, siguro. So, sa amin nananatiling bawal eh. Pero nakalagay pa rin doon sa inyo na bawal yun. Oo, bawal yun talaga. Hindi, I mean, nakalagay pa rin, kumbaga nakatatak na parang nakasulat pa rin. Hindi na, sa Bible na yun. So parang hindi kayo gumawa ng sarili nyo. Wala. Bawal. Bawal yun. Ang Bible namin, Bible ng lahat ng religion. Kung ano yung Bible mo, yun din Bible namin. Masinunod nyo lang. Sinunod lang namin. So sa nyo, ano bang simbahan ba tawag niya? Sambahan, kapilya. Kapilya. Oo. Ano nakalagay doon, yung parang cross lang? Walang krus. Bawal ang krus sa amin. Bakit? Ano ba ang krus? Di ba? Init, anda ng pagpapahiya. Yung binuhat niya. Oo, ng Panginoon sa Kristo. Mm. So, bakit mo gagamitin yun parang ininsulto mo si Kristo? Kasi yung sign of the cross. So pa hindi kayo nagsa-sign of the cross. Oo. Kasi ang katoliko ako eh. Pag mapapadaan ako sa simbahan, nagsa-sign of the cross Ako din dati. Sagrado akong Katoliko dati. Pero yun nga, sa malalim pang pag-aaral, merong hinuhulaan na yung sino mang tumanggap ng tanda sa noo ay tatanggap din naman siya ng alak o galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom at pahihirapan sila araw at gabi. Ganon kalala. Huwag doon yung tatakan. Pagka nag-sign of the cross ka, bakit? Gusto kong isipin na Kita mo, nasa Bible yun. na bawal mag-sign of the cross. Tumanggap ka ng tanda sa ayon sa Book of Catholic, ang pamamaraan ng sign of the cross una dito sa Oo. Baba. Oo. So natupad sa Sabay kanila tayo. sa Apocalypse. Ayoko. Pero yun nga kasi just sa common sense na lang. Yun yung nagpahirap kay Kristo eh. Nung panahon ng Romano, kapag pinako ka sa krus, yun yung tanda ng kahihiyan. Kahihiyan. Oo, lahat ng mga samantao pinapako sa krus. So hindi si Jesus ang una. Hindi naman siya nag-sign of the cross eh. Kahit I mean, sa pinako, hindi si Jesus. Oo, marami pa. Marami pa bago siya. Parang ayun yung katumbas ng kasalanan. Sintensya, oo. Sintensya. Oo, ganun. Tanda Unang ng panahon. kahihiyan yun. Tsaka ba't mo gagamitin yun, di ba? So hindi talaga kayo Sign of the cross. hindi kayo isang mga rebulto cross, wala kayo nun sa Wala kami kapilya nyo. nun. Wala kami nun. So anong nararamdaman pag nakakita ka sa bangketa ng mga santo ninyo? Normal lang. Kasi hindi pa nila alam eh. Sana maalaman nila. Hindi naman ibig sabihin na porkit kapandidiriya na kita. In fact, gusto ko nga kitang maliwanagan eh. Kaya yun din yung pananaw ko at prinsipyo ko sa Facebook. Di bale na magalit kayo sa akin, pero ito yung totoo. Ito yung totoo. Oo, kumbaga, ginagawa ko naman, pinipilit ko naman maging soft sa tao. Na, ganito po kasi yan. Magsuri kayo sa iglesia. Yung sinasabi ko, yung tinuro sa amin. Pero pag may mga malalalim na aral na, iniimbitahan ko na yan sa doktrina.
Kasi yung mga bagay na yun, ministro na mga pagpaliwanag mo. Nasa anong part ka pa lang ba? Anong level ka pa lang? Mga pa. Na Yan, sa pag-share mo ng ganyan.